Kami nga pala ang Triple Threats. At nandito kami upang talakayin ng pag-alala sa mga bayani. At ako nga po pala si Lars. Ako si Prince. Ako naman si Daryl. Sa araw na ito, ating alalahan yung mga bayani na nagbigay ng kanilang buhay para sa ating kalayaan at kinabukasan. Mula sa mga mandirigma ng nakaraan hanggang sa modernong bayani. Ng ating panahon, sila ay nagpakita ng katapangan, pagmamahal sa bayan at pagmamalasakit sa kapwa. Ano mga pre, kamusta pag-aaral nyo? Balita ko, mga baksak yata sa isang subject Hindi kayo. Kamusta naman pag-aaral? Yung tagal din natin di magkakasama. Umayo kasi ako sa inyo. Okay lang yung pag-aaral namin. Sa atin lahat. Uy, ikaw pa. Ikaw, gusto ka naman? Oo naman, nakakapagsa-pasa na. Eh, magaling. Maligid sabi mo niya, bumaksak eh. Hindi kayo. Ito, hindi. Seryoso muna tayo kasi ano'y natin yung mga bayani ngayon pag-uusapan natin. Oo, ang dami din natin mga bataan na ano eh. Na nakalimit sa mga bayani kung anong mga nagawa nila. Kaya yung topic ngayon ng podcast natin, kasi ngayon lang ulit tayo magkakasama, ay tungkol sa pag-alala ng mga bayani. Okay, ito yung unang tanong sa inyo. Sino mga bayani yung naaalala niyo? Yung sa Rizal. Kasi Rizal sa akin. Bakit naman si Rizal? Kasi ano siya eh, gumawa siya ng mga nobela para mabulat yung mga Pilipino sa mga pinagagawa sa kanila ng mga Espanyol. Para mamulat sila sa mga pinagagawa nila. Eh sa ano, inalipin sila eh, no? Oo, pamamalupit. Ano ikaw naman? Naalala ko si General Luna. Kasi siya silang magaling at silang matapang na General Luna. Oo. Kasi siya din yung, di ba, siya yung namuno sa paglaban sa mga Amerikano. Oo, siya talaga yun. Hindi nga siya natatakot na lumaban. Tama din ang pala. Kaso ano eh, napatay siya ng mga Pilipino eh. Pero para sa akin, ba't kaya kinakalimutan ng mga tao ngayon sa henerasyon natin yung mga bayani? Kasi para sa akin, dahil nauuso na yung mga K-pop, kasi kahit nga mga OPM natin kanta, di ba, di na napapansin. Puro na lang K-pop, Indies love. Yung lakas, papatayin daw yung pagmamahal. Aray ko naman. Pero para sa akin kasi talaga, dahil nga sumisikat na yung mga ibang bansa sa ating bansa natin, mas tinatakilig ng iba yun kasi mas bago yun at kaysa sa mga natin. Kaya mga bayani natin yun, hindi na napapansin dahil sa mga bago nilang pinangahan. Kaya nababaliw ka na. Eh kayo ba, ano ba opinion niyo doon? Bakit kaya, sa palagay nyo, bakit nakakalimutan ng mga generasyon natin, yung mga bayani natin? Ano kaya tayo lang? Para sa akin, dahil sa mga mga K-pop eh. Na sumisita ng baritas na ulit sa atin. Nakapunin sa atin. Makalaos na rin yung kahit anong gandang ginawa ng mga bayani natin, wala pa rin kasi bumabago yung mga biging trending sa atin. Kaya di natin napag-aaralan yung tungkol sa mga bayan. Kasi niintindi kasi ngayon ng mga kabataan. Diba? TikTok na lang. Sayo-sayo. Baka rin, James. Dilit. Ikaw. Yo, ano ka bang bibigyan ng opinion yan? Hindi ba? Hindi, yung tanong ko kasi pre, bakit nakakalimutan ng mga generasyon natin yung mga bayani natin? Ano kaya dahilan yan? Siguro sa mga bagong Tignan nyo. Yung sa mga cellphones. Tapos mga
gusto kong ibalik sa pag-aaral yung pag-aaral ng mga history. Para maipangot mga kabataan, mamulat sa kung paano ginawa ng mga bayani, kung ano ginawa nila para sa bayan natin. Kapigigit naman sila. Kasi parang gusto lang din tatanggalin yung pinipili sa Parang unti-unti din nawawala sa ulit isipan ng mga kabataan niya kung ano ginawa nila. Kasi wala silang tamang gapay o tamang pagtuturo para alamin yun. Pangatlong tanong ko, pre. Okay ba? Okay. Pangatlong tanong, pre. Ano kaya magandang gawin para mamulat natin yung mga kabataan yun, para maalala nila yung mga bayani? Para sa akin kasi, ayun nga, sinabi ko, pagbalik nung history na na pag-aaral, para mas mamulat yung mga kabataan pag nag-aaral sila sa kanila, para maituro sa kanila kung ano ba yung mga ginawa ng mga bayani na mga nabanggit natin kanina. Diba? ito, magbasa ng mga libro. Kung ano mga nagawa nila. Kung ano mga nagawa nila sa bayan. Saka para mamulat sila. At para mamulat tayo sa mga kamay ng mga Espanyol. Diba? Ito naman ba? Pagbisita sa mga museo, kahit yung kay Serisa, sa Rizal Park, makita mo din yung Kung paano siya saan siya pinatay. bantay. O pwede mo din puntahan yung bahay ni Rizal. Mas pwede din natin puntahan yun sa may Cavite, yung bahay ni Emilio Aguinaldo. Oo, pwede. Ngayon, pre. Kasi, para sa akin, pwede din silang pumunta dun sa mga, kung saan nakatayo yung mga estatwa ng mga bayani. Para mas lalo nila ma-appreciate kung ano ba yung ginawa nila para sa bayan. Kasi, isipin mo yun, sa ganong katagal ng panahon, ginawa nila lahat para lang makalaya tayo sa mga Kamay ng mga Espanyol. gustong sumakop sa ating bansa. Kaya bilib ako sa mga taong nagpapaalala pa rin sa mga bayani para sa mga tao na huwag makalimutan yung ginawa ng mga bayani. Siguro dito na natin tatapusin to. Naway maalala natin ang mga sakripisyo ng ating mga bayani at magsisilbing inspirasyon sa atin upang maging mabuting mamayan. Hanggang sa muli, kami nga pala ulit ang Triple Tres. Bye-bye! Hanggang sa muli, kami nga pala ang Triple Threats. 1, 2, 3, go. Hanggang sa muli, kami nga ulit. May pala na lang pa. Dali. Oo. Pala ulit. Kami nga pala. Sige. Hanggang sa muli, kami nga pala ang Triple Threats. O di. Kami nga pala ulit ang Triple. Okay daw ah. Tayo na. 3, 2. Cut ko na lang yan. Puro ka talaga dahil. Ayan? Sige, ito na lang. Ayan? Oo. Ikaw, pero start ko na yun. Hindi na makakita. 1, 2, 3. Ito, sige. Tingnan mo. Yung kalahati ng tawan. Yung bangkay. Podcast tayo eh. 3, 2, 1, go. Hello guys! Kami nga pala ang Triple Threats. Are you feeling better na? Hello guys! Kami nga pala ang Triple Threats. At nandito kami para talakayin ang putang ina nakalimutan mo. Ang pag-alala sa bayani. Ito kasi nakalimutan ko. Hindi ba yung next week? Nandito. Hindi, okay. Ganyan. 1, 2, 3, go! Hello guys! Kami nga pala ang Triple Threats. At nandito kami upang talakayin ng pag-alala sa mga bayani. At ako nga po pala si Lars. Ako si Prince. Ako naman si Daryl.